Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa ating pong programa sa The Last Trumpet at sa alamin natin. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong sa gabing ito sa ating pong topic. At kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Saan man kayo naroroon, gabi man o araw sa inyong kinaroroonan, nawa po ang biyaya at proteksyon ng ating pong dakilang Diyos ay ating pong naranasan sa mga oras na ito. At ating pong muling makakasama ang ating pong regular partner from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan, kapatid, sa inyong pong kinaroroonan? Wala po bang lindol dyan? Okay naman. Ayan po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Okay naman po dito. Wala namang sabi ng sakuna. Pero laging handa yun. Mga ganyan bagay. Pero laging ipanalangin natin na nasa maayos na kalagayan po tayo at kasama na rin ang lahat ng mga kapwa natin po. Kaya magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo dito sa ating programa po. Okay, Brother Bernard, salamat sa inyo pong pagbati at salamat din at maayos ang ating pong kalagayan sa mga oras na ito. At ganoon din ang ating pong idinadalangin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid, lalo higit sa ating pong mga kapatiran at mga kaibigan dyan sa may parting Surigao del Sur, sa may parting Mindanao, Brother Bernard, na nakaranas ng lindol kagabi po, na talaga namang ika nga medyo malakas-lakas na lindol ang kanila pong na-encounter at naranasan sa parting Mindanao. Meron po tayong mga kaibigan doon, mga kapatid, sa pananampalataya, lalo tigit dyan sa may area ng Bislig, Hinatuan, dyan sa may Lianga, sapagkat doon po yung medyo malakas ang pagyanig at nakikita po natin ang mga na-send sa atin na mga picture talagang matindi So ganoon din sa may parting Agusan del Sur, dyan po sa may Bayugan City, na kung saan doon po tayo isinilang, Brother Bernard, sa may lugar na yan sa Agusan del Sur. Talagang malakas din po ang kanila pong naranasan kagabi, 6.6 magnitude. So, kita naman po natin sa mga news, mga nakapost sa social media, at talagang ito yung ating pong ika nga matawag na ang kapangyarihan ng Panginoon ay ipinapadama at ipinapakita niya lang sa pamamagitan po ng mga pangyayaring iyan, sapagkat yan po naman ay nakatala, Brother Bernard, sa banal na kasulatan, ayon sa aklat ng Jeremias 10:10, na talagang niyayanig ng Panginoon ang lupa dahil sa kanyang pagkagalit. So mayroon pong ipinapakita ang Panginoon at talagang nais ng Panginoon na malaman ng mga tao kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. At sa gabing ito, Brother Bernard, bago tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang guidance, na samahan tayo sa kanyang banal na espiritu upang maihayag ang mga katotohanan. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
na ang inyong kaharian ay nasa dakon ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, narito po ang inyo pong mga abang lingkod at mag-aaral sa inyo pong mga salita. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Saan man kami nasumpungan na nagkulang at nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, naway inyo po kaming patawarin upang maging karapat-dapat po kami sa gabing ito na pag-aaralan at ipahayag ang inyo pong mga banal na salita. Ang aming kahilingan, Amang Banal, samahan kami sa inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan, kaunawaan, igawad nawa sa amin, at ganon din sa aming pong mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito. At ang aming kahilingan, bigyan kami lagi ng magandang kalusugan at ang biyaya at proteksyon ay inyo po nawang igawad sa bawat isa sa amin. Ganon din sa aming pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Ipagkaloob ang magandang kalusugan at ganon din ang proteksyon sa lahat ng panahon. Ang kapurihan, Amang Banal, ay sa inyo lamang. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Jesucristo na aming personal at tagapagligtas. Amen. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Proceed na po tayo sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos upang madagdagan ang ating pong mga kaalaman. Ano po? So, isang paksa na naman ang napakahalaga na dapat po nating malaman sapagkat ito po ay may kinalaman sa propesiya. Yung pong nakatala dyan po sa aklat ng Matthew 24, yung chapter na yan. So para po ating pong malaman ang mga propesiya na yan, mga palatandaan, Brother Bernard, sa nalalapit na pagparito ng ating pong Diyos. Ano po, talagang binabanggit po dyan yung mga palatandaan na yan. So para po ating pong malaman, ito po ay ating pong pag-aaralan, Brother Bernard. At isa na nga po dyan, yung mga nararanasan po natin na pagyanig ng lupa o tinatawag na lindol. Yan po ay nakatala sa banal na kasulatan, maniwala man tayo o hindi, ay yaan ay nakatala. Ano po, yung paggalaw o pagyanig ng lupa, ati po yan masusumpungan sa aklat ng Job 9, talatang 5 hanggang 6. Tapos Jeremias 10, ang talata po ay 10. Then sa Isaias 13, ang talata din po ay 13. Yan yung mga tinutukoy dyan na pagyanig o lindol. Tanda ng pagkagalit ng Diyos. Ano po? Pagkagalit ng Diyos. So, alam po natin na ang Diyos ay talagang maawain doon sa kanyang kinaaawaan. At talagang ipinapakita lang po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga bagay na iyan. So para po ating pong malaman ang patungkol po sa prophecy sa aklat ng Mateo, yung chapter 24, proceed na po tayo sa pag-aaral sa pamamagitan ng ating pong kapatid. Sa inyo na po, Brother Bernard, ang panahon. Maraming salamat po sa atin at sa lahat po ng nakikinig, nanonood. Magandang gabi po sa atin. At ngayong gabi ay pag-aaralan po natin ang Mateo 24. At ito ay napakahalaga na matutunan o maunawaan po natin bilang mga Kristiyano sapagkat binigay ito ni Jesus Christ na propesiya upang mahanda ang kanya pong bayan, lalo na po sa pagbabalik ng ating Panginoon na siyang pinaka-tema na nakapaloob po sa Mateo 24.
So itong pag-aaralan po natin sa Mateo 24, mahaba po ito kaya part 1 ito pong bibigyan natin ng pansin ngayong gabi. Part 1 lang po ito. Kumbaga may mga kasunod pa itong part kasi nga hindi natin kakayanin na pag-isahin lang ang buong chapter 24 ng Mateo po. Kaya iisa-isahin natin ang mahalagang bagay na binanggit ni Kristo sa Mateo 24 po. At yan po ang tinatawag na bifocal prophecy. Ibig sabihin, dual po or dalawa po ang katuparan ng propesiya na winika po ni Kristo sa Mateo 24. At yan po ang ating bibigyang pansin. At bakit po kailangan nating pag-aralan ang Mateo 24? Ano ba ang kahalagahan po niyaon? Tingnan po natin sa next slide kung bakit po mahalaga na dapat po nating maunawaan ang Mateo 24. Sabi po ng isang mensahera sa Seventh-day Adventist po na si Ellen G. White sa kanya pong aklat po na The Gospel Workers noong 1892 sa page 148. Sabi po niya, the 24th chapter of Mateo is presented to me again and again. Sabi po ni Ellen White, ang chapter 24 daw po ng Mateo daw po ay paulit-ulit daw po na ipinakita or ipinresenta po kay Ellen White ng Panginoon po sa revelasyon po sa kanya. Sabi pa dito, as something that is to be brought to the attention of all, na dapat daw po natin bigyan pong atensyon. Kaya mahalaga po na pag-aralan po ang Mateo 24 dahil si Ellen White ang nagsabi base sa ipinahayag sa kanya ng Panginoon na ito po ay paulit-ulit sa kanyang ipinakita kasi nga po kailangang bigyan po ng atensyon ang chapter po na ito. Sabi pa, we are today living in the time when the prediction of this chapter are fulfilling. Sabi pa ni Ellen White, nandito tayo sa chapter na ito, nabubuhay kung kailan natutupad ang mga nakatala po na prediction or propesya na binanggit po sa Mateo 24. At sabi pa, let our minister and teachers explain these prophecies to those whom they instruct. Malinaw po, inuutosan po ng Diyos ayon kay Ellen White na ang mga ministro, ang mga tagapagturo, kailangan daw po nilang ipaliwanag ang propesiya na nakapaloob po dito sa instruction na binigay po ni Kristo sa Mateo 24. At yan yung gagawin natin ngayong gabi. Ipapahayag natin ang nilalaman ng Mateo 24 kasi yan yung sabi, yan yung utos. Sabi ni Ellen White na dapat ituro ito ng mga minister at ng mga teachers po or mga preacher na ipaliwanag nila ang propesiya po na ito. Sabi pa, let them leave out of their discourses matters of minor consequence and present the truths and will decide the destiny of soul. So ibig sabihin po, kailangan nating ipresenta po ito, itong Mateo 24. At ito pong katotohanan na nakapaloob po sa Mateo 24 ang magiging dahilan kung paano tayo magde-decide sa magiging kapalaran ng ating mga kaluluwa o nating mga tao po. Kasi nga, napakahalaga po ng Mateo 24. Ito ay may kinalaman sa kay Kristo sa kanyang pagbabalik at kung nasaan na tayo sa propesiya na binabanggit dito po sa aklat ng Mateo 24. Kaya ganun po kahalaga na ituro, pag-aralan ang ika-24 na chapter po ng aklat po sa sulat ni Mateo at wika po ito ni Kristo na propesiya po para sa atin at sa kanya pong bayan po. Sa next slide po, tingnan po natin yung rason bakit ganun kahalaga ang Mateo 24. Sabi nga dito, the purpose of Mateo 24 is not to convince the secular people that Jesus is coming soon because they can see certain signs transpiring in the political, economic, social, and religious world. Kumbaga, kung titingnan po natin sa tumatakbo na kasaysayan at paglipas ng mga panahon, nakikita po natin na ang secular na mga tao, pag sinabing secular,
Ito yung mga tao na ayaw maniwala, hindi naniniwala sa Diyos or hindi naniniwala na totoo ang Diyos. Para sa kanila, wala lang itong Mateo 24, hindi nila ito binibigyan ng pansin. Pero po kung titingnan natin, sino ang pinaka-audience o target po ni Jesus Christ? Bakit niya winika ang Mateo 24? Sabi dito, the purpose is to keep God's own people from being overtaken by Satan's overmastering and time deceptions and delusion. Yun po pala ang layunin, ang purpose po ni Jesus Christ kung bakit niya winika ang Mateo 24 na hula para daw po ang kanyang bayan na ano daw po para hindi daw po ma-overtake or makuha ng mga pandaraya na gagawin ni Satanas sa mga huling araw at mga delusyon na gagawin po ng kaaway. Yun po pala ang dahilan. Kaya kung ating pag-aaralan po ang Mateo 24, hindi tayo madadaya. Hindi tayo madadaya ng mga deception at delusion na gagawin po ni Satanas sa huling araw. Yes. Pero kung hindi natin ito pag-aaralan, pwede tayong ma-overtake ni Satan. Posible, madaya tayo, brother. Posibleng madaya. Kaya ito ang purpose ko bakit winika ito ni Kristo. Kumbaga, na maunawaan na natin yung magaganap sa hinaharap at kahit sa kasalukuyan mismo kung paano natutupad po ang Mateo 24 at matagal na itong winika ni Kristo. 31 AD pa lang, nung unang siglo pa po, nung nandito pa siya sa lupa bago po siya mamatay sa cross. Kaya napakatagal na po nito at nandito na tayo sa end time at nandito na yung mga deception at delusion. Kaya panahon para ituro, pag-aralan ang Mateo 24 upang wag tayong madaya po sa gagawing pandaraya po ng kaaway. So tingnan natin sa next slide kung anong unang sagot ni Kristo sa tanong ng kanyang mga alagad po. Babasahin natin ang Mateo 24. Simulan muna po natin sa sa verse 2. Yung tanong bago natin ipasok yung sagot ni Kristo. Sa Mateo 24 sa verse 2. Hanggang verse 3 po. 2 to 3. Hello po. Nakamute po yata. Okay, nakamute tayo. Ulitin ko po. Datapot siya sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Ayan po. Napakalinaw po ng sagot po. Unang-unang sagot po ni Kristo dun sa tatlong tanong na itinanong po ng kanyang mga alagad nung nandun sila sa bundok ng Olibo. Galing sila ng templo ng Jerusalem. Makikita po natin ang unang-unang sinagot ni Kristo sa tanong. Ang sabi, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Yan po ang pinaka-importante kung bakit niya sasabihin ang Mateo 24. Kasi ang purpose kung bakit niya babanggitin ang hula na ito upang hindi tayo madaya ng gagawin ni Satanas na mga pandaray. Kaya una niya ng winika ang sabi na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Or sa English, take heed that no one deceives you. Malinaw po. Yan po ang pinaka-purpose kung bakit sinabi yan po o winika po
ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan po ng mga alagad nung panahon po na yan. Kaya kailangan natin mag-ingat sa deception or delusion. At ang sagot lang diyan para makaingat, pag-aralan natin ang Mateo 24 po. At yan yung gagawin natin. Kailangan natin ituro at pag-aralan po upang wag tayong mailigaw ninuman sa mga huling araw po na ito. Sa next slide, tingnan po natin sa verse 5. Ano pa po ang sabi diyan ni Okay po, ganito po ang ating mabasa sa Tagalog version. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ayan po. Malinaw po na sinasabi po diyan, marami daw po. Hindi lang kaunti, kundi marami po talaga ang mga magsisiparito po sa mag-aangkin na nasa pangalan sila ni Kristo sinugo or mga magpapakilala po na ito. At sasabihin po nila, I am the Christ, and will deceive many po. Marami po palang madadaya, ang sabi ni Jesus Christ. At madami rin itong mga mandaraya na darating sa pangalan niya o bit-bit po ang kanyang pangalan. Kumbaga ginagamit lang yung kanyang name, pero hindi naman talaga totoo silang tagasunod ni Jesus Christ. Ang layunin lang nila is mandaya po. Yan ang sabi ni Kristo na isa po sa makikita po natin na binabanggit po niyang magaganap. Dahil hula po yan at naganap naman talaga. Dahil patuloy po ang mga tao po na nagki-claim na sila po ang Misaya or sinugo man ni Kristo or Yes. sila po ang tugo. Marami po, iba-iba lang sila ng version. Marami dyan, Brother Bernard. Meron nga dyan sa may parting Mindanao eh. Opo. Appointed Madami son po. of God daw siya. I am the owner of the earth. Sabi niya. Kaya talagang natupad ano po ang mga propesiyang ito. So, continue, Brother Bernard. Next po, tingnan natin po yung maikling chart. Based po dyan sa verse 5. Sabi nga dito, kung titingnan natin, marami magpapakilala na sila daw po ay sinugo or sa pangalan po ni Kristo ang kanilang binibitbit. Ang ibig sabihin po nito, in my name, ang ibig sabihin nito sa konteksto, ito ay mga nag-aangking Kristiyano. Mga Kristiyano din sila nag-aangkin, pero hindi talaga totoo Kristiyano o tagasunod at mananampalataya ni Kristo. At anong layunin lang nila nito mga Kristiyano na ito? To deceive many, para daw po dayain ang karamihan or marami silang dadayain, sabi po diyan ni Jesus Christ. Pero po ang kanyang bayan, anong sabi ni Kristo? Sabi, no one deceives you. Malinaw po, sa kanyang bayan. Kung makikinig tayo sa sinasabi na ito ni Kristo, hindi tayo madadaya. At yung hindi madadaya dito, ito po ang mga totoong Kristiyano po. Kaya sa huling araw po na ito, kung pag-aaralan lang natin ang Mateo 24, baka makaalis tayo doon sa mga nadaya or dadayain pa lang at manatili tayo sa pagiging totoong Kristiyano po. Kaya yan po yung mahalaga kung bakit kailangan pag-aralan at ituro ang Mateo 24 upang hindi po tayo mapasama dun sa mga mandaraya at hindi po madaya. Talagang dadayain, sabi diyan ni Jesus Christ. Pero meron at merong hindi madadaya at ito yung mga totoong tagasunod ni Jesus Christ. Kaya nga sabi nga dito, they are told by Jesus that Satan is going to deceive, discourage, persecute, and kill in order to make God's people lose their faith. Yan po ang purpose ni Satan na pinauna na po ni Kristong ipinakita kung ano ang gagawin niya sa mga huling araw at sa buong kasaysayan po ng Kristyanismo. Ang kanyang gagawin ay mangdaya, i-discourage po tayo, i-persecute po tayo at usigin at ganun din patayin or sa pamagitan ng pag-uusig. Kaya makikita po natin yan yung gawain ng kaaway para po bitawan natin ang pananampalataya kay Kristo. Pero ang mga totoong Kristiyano ay talagang maninindigan po kay Jesus Christ kahit na dumating sa paligid nila ang mga deception, mga discouragement, persecution at anumang pong paraan na devices
na gagawin po ni Satan ay magiging prepare sila kung pag-aaralan nila ang salita po ng Panginoon. Sabi nga po ni Ellen White, isa daw po sa kailangan natin na gagawin natin ay alamin natin yung devices na ginagawa ng kaaway para maging prepare tayo sa anumang patibong na gagawin po ng kaaway para po mabitawan natin yung pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya yun po yung purpose ng Mateo 24 na dapat nating pag-aralan kasi nga darating ang panahon na lilitaw ang mga mandaraya at upang huwag tayong madaya, pag-aaralan lang po natin ang aklat ng Mateo 24 po. Next po, tingnan natin. Sabi dito, the whole chapter of Mateo 24 of Mateo and its context must be studied together in order to get the full picture. Kapag aaralin din po natin or uunawain po natin ang nakalagay sa Mateo 24 ay kailangan nating kunin yung pinaka-konteksto po nito at huwag din nating puputol-putulin ang book of Matthew chapter 24. Kailangan talagang buo, walang may iwan na verses sa pag-aaral po natin sa buong Mateo 24. At saka po ang Mateo 24 ay bahagi lang po ng mas malawak na diskurso na ginawa po ni Kristo sa sulat diyan ni Mateo. Ang buong context po ng Mateo 24 ay nagsisimula po yan sa buong chapter 23 at hanggang umaabot po yan sa chapter 26 verse 1 po. At yung from chapter 23 hanggang chapter 26 verse 1, yan po ang kabuuan ng diskurso na binanggit ni Kristo na pinaka-importanteng maunawaan po natin. At ang pinaka-sentro yung nasa Mateo 24 at yan po yung tinatawag na Olivet Discourse kasi yan yung binanggit ni Kristo doon sa bundok ng Mount Olive or bundok ng Olibo. At mahalaga din po na maunawaan natin kung bakit sa bundok ng Olibo, winika po ni Kristo ang Mateo 24. Meron po yung dahilan kung bakit po sa bundok ng Olibo. Yan po ang pag-aaralan natin kung bakit doon niya winika ang Mateo 24 po na itinala ni Mateo at kung bakit lumabas si Jesus Christ sa templo po ng Jerusalem patungo po ng bundok ng Olibo at winika ang mga sagot sa tanong ng kanya pong mga alagad. Kaya tingnan natin sa next slide, ano yung pinakatanong na kung babalikan natin yung verse 3 kanina sa Mateo 24. Ito po yung pinakatanong no kanya pong mga alagad. Basahin po muli natin ang Mateo 24 verse 3 upang mahinuha natin yung pinakatanong. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan." Meron po diyang tatlong tanong. Kung ating hihimayin maigi po yung tanong ng mga alagad. Si Mateo po ay mahilig po siya gumamit ng tinatawag na triadic system ng pagsusulat. Kaya ganyan talaga si Matthew magsulat ng mga detalye po. Hinahati-hati niya sa tatlong mga bahagi. Kaya kung babalikan niyo ang buong aklat ng Mateo, lagi po diyang may mga triad na ginagamit si Mateo sa pagsusulat. Kaya kung babalikan po natin yung kagaya ng halimbawa doon sa Mateo 28, yung issue doon about sa baptism, gumagamit din si Mateo ng tatlong mga kataga. Kaya normal po yun kay Mateo na gumagamit siya ng mga or triad na concept para po bigyan niya ng pansin yung pinakamahalagang bagay po. Katulad itong tanong po ng mga alagad na hinati ni Mateo sa tatlong mga tanong po. At yung tatlo pong tanong, tignan po natin sa next slide kung ano-ano po yung tanong at para saan po nakapaloob ang tanong po na sasagutin po ni Kristo. Triadic question po yan kasi tatlong tanong po yan. Ang una pong tanong, kailan magaganap ang mga bagay na ito?
Or when shall these things be? Ito pong tanong po na yan ay patungkol po yan, yung unang tanong, patungkol po doon sa sinabi ni Kristo sa verse 1 hanggang verse 2, na sabi, wala daw pong matitirang kahit anong bato sa ibabaw po nung tinutukoy ni Jesus Christ na templo po ng Jerusalem. Ibig sabihin po, mawawasak po ang templo ng Jerusalem na inihuhula na po ni Jesus Christ na mawawasak po iyon. At ito yung unang tanong, kailan yun mangyayari? Yung pagkawasak ng Jerusalem. At ganun din, kailan po mangyayari, ano yung mga palatandaan ng pagbabalik po ni Hesukristo at yung palatandaan ng katapusan o pagkawasak po ng sanlibutan. Ibig sabihin po, dalawang malaking propesiya po ang nakapaloob po sa Mateo 24. Hindi lang po isang kaganapan po ang matutupad dito, kundi dalawang kaganapan, isa po para sa mga Hudyo sa unang siglo at isa naman po sa mga huling araw sa pangkalahatan po sa espiritual na Israel. Ibig sabihin po, dalawang event ang matutupad po sa sagot ni Kristo at sa hula na kanya pong sinasabi. Unang katuparan po ng hula ay kung kailan babagsak po ang templo ng Jerusalem. At ikalawa, kailan magaganap ang pagbabalik ni Kristo at ano yung mga tanda at paano magwawakas ang sanlibutan po natin. Kaya ang Mateo 24 po ay tinatawag po na dual or twofold prophecies or tinatawag din pong bifocal or dalawa ang focus po ng propesiya. Kaya kapag pag-aaralan po natin ang Mateo 24, kailangan din nating pag-aralan ano ang nangyari sa mga Hudyo noong unang siglo. Kung paano nawasak ang templo po noon, ganun din po mawawasak ang sanlibutan po natin hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. At binigay ang general na mga sign na palatandaan po na aabot hanggang sa bumalik po ang ating Panginoon. Kaya hindi lang po isang prophecy ang nakapaloob po sa Mateo 24, kundi dalawang malaking propesiya na may kinalaman po sa propesiya kung kailan babagsak ang Jerusalem at kailan babagsak ang sanlibutan po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon po. So tingnan natin sa next slide, yung patotoo po sa Spirit of Prophecy na dalawa po ang katuparan ng propesiya po ng Mateo 24. Sabi po dito sa sulat po ni Ellen White sa The Great Controversy o Ang Malaking Tunggalian, 1888 sa page 25, bababasa po natin yan. Sabi ni Ellen White, the prophecy which he uttered was twofold in its meaning, while the foreshadowing the destruction of Jerusalem, it prefigured also the terrors of the last great day. Malinaw po, kahit sa Ellen White, sinasabi niya na twofold or dalawa po ang kahulugan or meaning po ng binanggit ni Kristo na propesiya doon po sa Mateo 24. At ang una pong katuparan po nito ay ang pagkawasak daw po ng Jerusalem at piniprefigure po ng pagkawasak ng Jerusalem ang katakot-takot na magaganap po sa mga huling araw po kung paano magwawakas po ang sanlibutan po natin. Ibig sabihin, dual po ang prophecy ng Mateo 24. Tingnan pa natin sa isa pang testimony po or patotoo ni Ellen White sa next slide. Sabi niya naman po sa Desire of Ages sa page 743, sabi po niya, dalawa din po ang katuparan po ng Mateo 24 at ito po ay ang judgment na o paghatol or paghuhukom na igagawad po sa mga Hudyo na tumalikod or nag-apostasy po sa katotohanan at mawawasak po ang kanilang templo na siya rin pong mangyayari daw po sa final destruction na darating po sa lupa o yung judgment or execution ng judgment na magaganap po sa pagbabalik ng ating Panginoon kung paano masisira po ang lupa. Ibig sabihin, dual po ang prophecy ng Mateo 24. Ang una, ang pagbagsak ng Jerusalem at ang ikalawa, ang pagbagsak ng sanlibutan po natin. Pero sinagot lang po yan ni Kristo sa iisang linear na propesiya po, pero dual po ang katuparan sa kasaysayan po. Una sa unang siglo at ang ikalawa sa huling mga araw po. Kaya ganun po kaganda ang Mateo 24, dalawang malaking propesiya po ang matutupad. Tingnan po natin sa next slide
yung comparison ng dalawang propesiyang matutupad po. Yan po yung dalawa na matutupad na propesiyang nakapaloob sa Mateo 24 po. Ang una po, ang pagkawasak po ng Jerusalem. Ito po yung local near fulfillment o ibig sabihin para lang po ito sa mga Hudyo yung kung paano mawawasak po ang templo po nila dahil nga nag-apostasy po sila sa katotohanan. Kaya kailangan silang hatulan po ng Panginoon po at mawawasak po ang kanilang templo. At matutupad po yun sa unang siglo o first century. Yun po ang unang aplikasyon po ng Mateo 24 po. Kaya kapag binasa natin ang Mateo 24, natupad na po yan sa first century, yun yung unang katuparan niya. Pero hindi pa po yan tapos kasi may kinalaman po yan sa second coming o pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya yung ikalawang katuparan po niyan ay ang pagkawasak naman po ng sanlibutan na siyang universal or par fulfillment naman po na matutupad. Na matutupad po sa end times or sa last century po ng sanlibutan po natin. At yan po yung ikalawang application po ng Mateo 24 na prophecy. Kaya dual or dalawa po ang katuparan ng Mateo 24. Yan po ang ibig sabihin ng winika ni Kristo sa Mateo 24 para sa mga Hudyo at para po sa spiritual Israel sa huling araw po. Kung ano ang nangyari sa mga Hudyo, the same po ng pangyayari sa huling araw po natin. Kung paano nawasak ang templo, ganon din po mawawasak po ang sanlibutan po natin sa huling araw. Sa next slide, tingnan po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga magaganap na nakapaloob po sa Mateo 24. Sabi po dito sa Mateo, sabi diyan, the events of Mateo 24 are in strict chronological order. This is denoted by the continued use of time expression. Malinaw po, kapag magbabasa po tayo ng Mateo 24, ito po ay linear or horizontal ang takbo po nito at ito po ay stricto po ito na naka-chronological in order. Ibig sabihin po, sunod-sunod po ito sa daloy po ng panahon. Hindi po ito nagkakahiwa-hiwalayan yung mga magaganap, kundi sunod-sunod po dahil po sa Mateo 24, makikita po natin dyan yung iba-ibang yugto ng paggamit ng salitang time expression po sa context po ng Mateo 24. Tingnan po natin sa next slide yung mga time expression kung paano natin uunawain ang chapter 24 po ng Mateo na sinulat po na at winika po ni Kristo sa bundok ng Olibo. Kung atin pong titingnan po dito sa chart, ayan po yung mga verses. Inilagay na po natin. Yung bawat verses na meron pong nagsisignal na time expression, na siyang nagsisilbi pong clue para maunawaan natin yung daloy po ng mga pangyayari na naka-chronological order po sila. Strictly po, linear or horizontal sa history po ang katuparan. Katulad po niyan, makikita natin sa larawan po yung from verse 6 to verse 8, verse 9, verse 10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 29, 30. Makikita po natin yung mga expression na nagpapakita po ng time element or nagsisignal po sa prophecy kung nasaan na po natutupad po ang kasaysayan po in chronological po na pagkakasunod-sunod. Kaya yung nasa chart po na yan lang po ang susundan po natin. Mauunawaan po natin kung nasaan na tayong panahon based po sa pagkakasunod-sunod ng Mateo 24 based sa binigay na mga clue na mga time element or expression po na nagsisignal. At makikita rin po natin sa Mateo 24, meron po diyaang 4 na yugto or stages. Mayroon diyang unang yugto, ikalawang yugto, ikatlo, at saka po ika-4. Na yan po ang mahalagang magkakasunod-sunod po na magaganap sa huling araw po natin na hindi po pwedeng magkahiwa-hiwalayan, kundi sunod-sunod po yan na magaganap po ayon sa konteksto at istruktura po ng Mateo 24 po sa prophecy po nito at sa context po ng katuparan po nito. So tingnan po natin sa next slide yung salita namang you sa Ingles. Pag
Pag nakita nyo po yan sa Mateo 24, yung salita pong you, automatic po, ang tinutukoy po niyan sa context ay ang mga mananampalataya o ang mga tagasunod po ni Jesus Christ sa lahat po ng panahon. Yan po yung makikita nyo sa Mateo 24 sa verse 4, 6, sa 9, sa 15, 20, 23, sa 25, sa 26, sa 33, sa 42, at saka po sa 44. Na ang tinutukoy po niyan ay ang bayan po ng Diyos. Ibig sabihin, kapag naunawaan natin yan, makikita po natin kung nasaan po tayo nakikita ng Diyos sa prophecy po, sa katuparan po ng prophecy na winika na po ni Kristo kung ano po yung magaganap in chronological order po. Na sunod-sunod po ang katuparan po ng kaganapan. Sa next slide, tingnan po natin yung 4 na yugto na susundan po nating magkakasunod sa Mateo 24. Meron po diyang 4 na yugto or stages ng prophecy po na magkakasunod pong matutupad sa linear or horizontal na history po ng sanlibutan natin. Yan po yung makikita natin sa Mateo 24 sa verse 14, sa verse 15, sa verse 16 to 28, sa verse 29 to 31, bali 4 po yan na yugto. Yan po ang hihimay-himayin natin dito sa pag-aaral po sa Mateo 24. Dito po sa part 1, papasukin po natin ang unang yugto at kaunti ang ikalawang yugto. Hihimay-himayin po natin yan at kasi nga po napakalawak po ng prophecy po ng Mateo 24. So tingnan natin po sa next slide yung chart kung paano po hinati po ang Mateo 24 sa 4 po na mga konteksto ng stages po. Makikita po natin diyan sa chart, yan po yung pagkakasunod-sunod at kung ano yung matutupad po sa prophecy. From sa Mateo 24 sa verse 14, yan po yung unang stage o unang yugto. Yan po yung panahon na ipoproklama po ang ebanghelyo sa sanlibutan. Ibig sabihin, magmula po yan sa panahon ng mga apostol hanggang sa buong kasaysayan ng Kristyanismo hanggang umabot po sa panahon po natin ngayon. Nandyan po tayo ngayon sa panahon po na nagpoproklama pa rin po ng ebanghelyo kasi bukas pa po ang provision. Doon naman sa ikalawang yugto, makikita po natin, yan po yung matutupad sa hinaharap po na tinatawag na panahon na lilitaw po yung tinatawag na abomination of desolation. Yan po yung stage 2, ikalawang yugto sa prophecy na matutupad na nasa harapan po natin sa nalalapit na hinaharap na nagbabadya po na makita natin ang kasuklam-suklam na magriresulta po sa pagkawasak po ng sanlibutan po natin. At yung sunod na yugto, yung pangatlo po, ang tinatawag na the Great Tribulation po dyan sa Mateo 24 sa verse 16 to 28. Ito po yung panahon na ibubuhos po ng Diyos ang kanya pong kagalitan o yung 7 salot po sa aklat ng Apokalipsis 16. At yung huling stage naman, yung tinatawag na deliverance at maaabot na po natin ang tinatawag na second coming or masasagot na po ang tanong na kailan po ang pagbabalik ni Kristo or kailan po magaganap yun batay po sa mga sign na binigay, yan po ay magaganap sa stage 4 or sa yugto po na pang-4 kung saan magaganap po ang pagbabalik ni Kristo at yung deliverance ng kanyang bayan na sasalubong po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po ang Mateo 24 po, susundan lang po natin itong pattern po na ito, na 4 na yugto, malalaman po natin kung nasaan na tayong panahon at nasaan na tayo ngayon sa kasalukuyan po sa 4 na stage po na ito. At ito lang po ang susundan natin, kapag naunawaan po natin ito, hindi po tayo maililigaw ng anumang mga pandaraya na gagawin po ni Satanas. Kasi po alam po natin ang yugto or stage ng mga magaganap sa hinaharap po. Kasi nga po, naunawaan natin ang Mateo 24 na winika po ni Kristo ng sunod-sunod or chronological order po ang katuparan po ng propesya. Kaya ito po ang ating pag-aaralan para po maunawaan natin at huwag tayong mailigaw sa huling araw po na ito na tayo po ay naghihintay sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya yan po ang ating isa-isahin. Una, pasukin muna natin yung mga sign na makikita po natin patungkol sa pagbabalik po ng ating Panginoon po. Sa next slide po, tingnan natin po yung mga sign or mga tanda or general sign na binanggit ni Kristo
po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang verse 6 ng Mateo 24 kung ano yung mga sign in general po na masasaksihan po natin sa kasaysayan hanggang bumalik si Kristo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Yan pong isa sa unang binigay po ni Kristo na sign na makikita po natin in general. Ang sabi, makaririnig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw o rumors po ng mga digmaan. Pero ang sabi ni Kristo, ingatan daw po natin na huwag kayong maguluhimanan kung ating pong masaksihan ang mga sign po na yan. Ibig sabihin, huwag po tayong magambala or ma-distress sa iba pang translation. Ibig sabihin, huwag po tayong mamroblema kung dumarating po ang panahon po na nakikita natin ang mga sign po na yan. Katulad ng nakakarinig tayo ng digmaan or alingaw-ngaw na nagbabanta pong digmaan. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong maguluhimanan at huwag po tayong mabahala kung mangyari, kung nakikita natin ang mga sign po na yan. Bagkus, ang sabi diyan ni Kristo, kinakailangan pong mangyari po ang mga nakalagay po na yan. Kaya hindi po natin pwedeng baliktarin ang sinabi ni Kristo na magkakaroon talaga ng mga ganyang sign. Hindi natin kayang pigilan po ang mga sign na binanggit ni Kristo na yan. Kaya kailangan lang nating manampalataya kay Kristo sa panahon po na nagaganap po ang mga sign po na yan, na nagpapatotoo po na si Kristo po ay darating. Pero kung tayo ay magpapadaya po sa kaaway, ay talagang madidistress po tayo sa mga panahon po na dumarating po ang mga sign po na binanggit ni Kristo mangyayari po. Ayon sa verse 6 ay wars at saka rumors of war. Makakarinig daw tayo ng mga digmaan. Ano pa po ang sinabi sa verse 7 na sign na dapat pa natin makita in general po na mga sign po? Nakamute pala ako. Nakamute pala. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Yan po. Bukod po sa binanggit ni Kristo na hear of wars at rumors of war, ganun din daw po magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban po sa kaharian. Ibig sabihin, makakasaksi po tayo ng mga kaguluhan po. Nation to nation or kingdom to kingdom. At totoo po yan, nasaksihan na po natin yan sa buong kasaysayan, paulit-ulit po at patindi po ng patindihan hanggang dumating po si Kristo po. Patulad sa kasalukuyan, naririnig po natin ang mga rumors of war at ganun din nagsisitindig ang bansa laban sa bansa o kaharian laban sa kaharian. At bukod po sa mga yaan, magkakaroon din daw po ng taggutom. Ibig sabihin taghirap, taggutom, crisis po sa pangkalusugan man, pagkain at ekonomiya po. Yan ang binabanggit ni Kristo at nasasaksihan po natin yan kahit po sa kasalukuyan. Pero po, patindi pa po yan ng patindi hanggang hindi po dumarating pa si Kristo. Dahil hanggat papalapit po ng papalapit si Jesus Christ sa nalalapit niyang pagbabalik, pa-increase din po ng pa-increase ang intensity po ng lahat ng sign po na yan hanggang pong magising ang lahat ng tao at ma-realize po nila na ang sanlibutan ay papatungo po sa pagkawasak at wala pong magagawa ang taong sumalangsang sa kautusan po ng Diyos, sabi nga ni Isaias, gaya ng pinag-aralan natin nung nakaraang mga araw. At bukod po sa tagutom, magkakaroon din daw po ng mga earthquakes sa iba't ibang dako po ng sanlibutan. At yan po ay nasaksihan na po natin sa kasaysayan at patindi pa po yan ng patindi, ang intensity, padami ng padami hanggang papalapit po ang ating Panginoon. Katulad sa kasalukuyan, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang panig ng mundo, araw-araw merong record ng lindol. May hina nga lang pero meron malalakas talaga na nagaganap na
patindi pa po yan. Kasi hanggang hindi pa dumarating si Kristo, patuloy po ang sign na para po yung gaya ng babae na nahihirapan po sa kanyang delivery or panganganak po. Ganun po ilarawan ng condition po ng end time sa huling araw po natin hanggang papalapit po ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya yung mga sign po na binanggit ni Kristo, hindi lang po yan mga natural calamities or mga natural problem, kundi kasama na po dyan yung mga social problem, economic problem, at iba-iba pa pong krisis at mga problema, sama-sama po yan. At lahat po yan ay nagsasalita na nagsasabi na si Kristo po ay malapit na pong dumating o meron pong Kristo na darating at ang lupa po ay masisira at hahatulan po ang lahat ng sumalangsang sa walang hanggang tipan po ng Diyos, sabi ni Isaiah na doon sa Isaiah 24 na pinag-aralan natin ng mga nakaraang araw. Kaya po, kung titingnan natin, ang mismong paligid po natin ang nagsasalita po kung nasaan na po tayong panahon at kung gaano na po tayo kalapit sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya si Kristo po, ang kanyang salita po ay buhay hanggang sa ngayon. Dahil ang mga sign na binanggit niya, patuloy pong natutupad at matutupad po. Na nagsasalita, na nagpapakita na si Kristo po ay babalik sa ikalawa. Yan po ang purpose kung bakit po ibinigay ang mga sign na yan. Pero ang mga taong nabulag ni Satanas at hindi naniniwala sa Diyos at sa kay Kristo, hindi nila maunawaan ang mga krisis na ito at sila ay namumroblema kung paano susolusyonan ang iba-ibang problema at krisis po na ito. Pero kung uunawain lang nila ang Mateo 24, magtitibay pa po ang kanilang pananampalataya na ito po pala ay sign ng pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, na merong totoong Kristo na babalik po sa ikalawa or sa second advent na tinatawag po natin. Kaya yan ang purpose kung bakit binigay ni Kristo ang mga sign na dapat po nating makita mula sa noong unang siglo hanggang sa huling araw po, hanggang bumalik po ang ating Panginoon, na gaya ng winika sa kanyang mga alagad po, na nangako po siya na babalik po siya. Basahin nga po natin ang sulat ni Tito sa Tito 2:13. Tingnan natin ang pangako ni Kristo kung babalik ba siya sa ikalawa. Tingnan po natin ang Tito 2:13 po. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Malinaw po, meron pong panahon na hintayin ang pagpapakita ng glory or ng kaluwalhatian po ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo po. Malinaw, meron pong second coming or tinatawag na second advent o pagbabalik po ni Jesus Christ, na ang kailangan lang daw po natin gawin, ano daw po, sabi, hintayin, or sa Latin po, sa wikang Latin po ay adventum, or diyan po nang galing yung salitang Adventist. Ibig sabihin po, ang mga tao po, ang bayan po ng Diyos na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, ang tawag po sa kanila ay Adventum, sa wikang Latin, or sa English po ay Adventist. Kaya makikilala nyo ang kanyang bayan. Ang kanyang bayan po ay tinatawag na Adventist, naghihintay po sa pagbabalik ng ating Panginoon po. Yan po ang sinabi sa sulat po ni Pablo kay Tito. Kaya malinaw po, may second coming. Kaya kung babalikan natin yung Mateo 24, totoo po ang pagbabalik ng ating Panginoon at totoo po ang mga sign na ito ay para po ipakita na si Kristo po ay muli pong darating sa ikalawa po. Yun po ang sabi doon sa Mateo 24 na binanggit natin ilan sa mga sign po na pinakita po. Idiretso po natin sa verse 8. Ano po ang sabi? Kapag nakita na po natin ang mga sign, ano po ang sabi ni Kristo? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Go ahead po, brother. Hello po. Go ahead po, go ahead. Sabi po dyan sa verse 8, pag nakita na daw po natin, ang sabi, all this, ang tinutukoy po nitong all this,
ay yung binanggit dun sa verse 6 at verse 7 na mga general sign na masasaksihan po natin. Kapag daw po nakita na natin niya ang mga sign na yan, hindi pa po yan ang wakas, kundi itutulak po tayo niyan patungo po sa wakas. Dahil yan po mga sign po na yan ay pasimula po yan ng tinatawag na birth pains. Ibig sabihin po ay katulad po ng nararanasan ng isang babae na nanganganak po. Ganun po ilarawan ang mga sign po na yan. Yan po ay pasimula or beginning of birth pains, sabi po ni Jesus Christ sa verse 8 ng Mateo 24. Yan po ang purpose ng mga sign. Hindi pa po yan ang wakas kapag nasaksihan natin yan, kundi yan po ang tinatawag na birth pains o nagpapasakit po hanggang dumating po si Jesus Christ. Hanggang papalapit po si Kristo, patindi rin po ng patindi ang lahat po ng krisis po na yan at hindi po yan mapipigilan po ng tao. Kaya ang kailangan natin gawin, manampalataya kay Jesus Christ at ipanalangin natin na tayo po ay makatindig sa panahon ng mga krisis na darating po na yan. Pero hindi natin pwedeng pigilan yan. Huwag natin kontrahin ang sinabi ni Kristo kasi sinabi niyang magyayari po yan. Kaya hindi po pwede nating baliktarin na ipanalangin natin na sana wag na mangyari yan. Hindi po, kasi kontra yan sa salita po ng Diyos. Ang kailangan natin gawin, manampalataya kung ano man po ang sinabi ni Kristo na mangyayari po. Kasi hindi yan pwedeng hindi mangyari kasi winika po yan ni Kristo. Hindi natin po yan pwedeng kontrahin ang mga sign po na magaganap po na nangyayari sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap po, hanggang hindi pa po dumarating si Kristo. Patuloy po ang kahirapan po na yan or pasimula ng kahirapan po, sabi ni Jesus Christ. Kaya mangyayari po talaga ang mga lahat po ng sign na binanggit po ni Jesus Christ. At wag po nating sisisihin ang Diyos kasi minsan sinisisi ang Diyos kapag dumarating ang mga krisis or dumarating po ang mga sign po na yan. Halimbawa, nagkaroon ng bagyo or lindol, minsan yung iba sinisisi pa ang Diyos na bakit dumating daw ang ganong sakuna. Ang hindi nila maunawaan, sign nga ito na dapat nilang manampalataya sila na may Kristong darating. Kung mananampalataya sila, sa panahon po na nakikita nila ang birth pains po na yan. Kaya dapat ang kailangan natin gawin, manindigan, manampalataya, kung ano man ibig po. Sabihin, brother, opo, mga paalala po ng Diyos ang mga nangyayari sa sanlibutan ito. Baga may purpose siya. So, ito yung pagpapaalala na dapat ang tao ay dapat maglingkod at mananampalataya sa Kanya bilang siya ang creator. Kasi minsan ang tao ay nakakalimot, Brother Bernard. Kaya mga paalala ng Diyos. At ito po ay palatandaan na rin na siya ay malapit na pong paririto sa sanlibutan. Go ahead, Brother Bernard. Ayan po. Malinaw po. Kaya kung nangyayari man po yan, pinapaalalahanan po tayo. Yes. Na ang kanyang salita, aralin natin, manampalataya po sa kanya po habang nabubuhay po ang tao o nabubuhay po tayo sa lupa po. Sa next slide po, tingnan natin sa sunod pang verse. Sa verse 9 to 10, ituloy po natin sa verse 9 hanggang 10. Okay po, ganito po ang ating pong mabasa. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yes. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuutan ang isa't isa. Ayan po. Matapos po banggitin ni Kristo yung general sign o mga tanda ng kahirapan po na magdudulot ng kanyang pagbabalik po. Ang sabi naman sa verse 9 to 10, ito naman yung mangyayari po sa bayan po ng Diyos. Anong sabi daw po? Pag nabasa nyo yung salitang kayo or you, automatic ang tinutukoy ay ang bayan ng Diyos. Yan yung pinakita natin kanina. Yan yung clue. Kapag nakita nyo yung salitang you or kayo, ang tinutukoy ang bayan po ng Diyos. Anong daw po ang mangyayari sa bayan ng Diyos? Ang sabi, ibibigay po tayo sa panahon po ng kapighatian.
Kaya normal po na sa bayan po ng Diyos ay maranasan po natin ang kahirapan at ang kapighatian po nito. Kaya hindi natin mapipigilan ang kung anong sinabi diyan sa Mateo 24 dahil yan po ang matutupad at mangyayari po na mga bagay na nasusulat. Ang sabi, tayo ay ipipersecute at kung maaari pa nga daw po ay dalhin po sa kamatayan or patayin po tayo. At ganun din, kagagalitan po tayo or kapuputan po tayo ng lahat ng mga bansa dahil ayaw po nila ng katotohanan. Kaya ganyan po talaga ang reaksyon ng bayan po ng Diyos na nagpoproklama ng katotohanan po na nakalagay dito sa aklat po ng Biblia. Lalo na dito sa binabanggit natin, Mateo 24 na sign ng pagbabalik po ng ating Panginoon. Ganon din po, sa bayan din po ng Diyos, tandaan po natin, kapag dumating na daw po yung time, yan po yung clue, meron pong time element. Kapag dumating po yung mga time na yan na meron pong persecution, meron pong banta sa bayan po ng Diyos, meron po sa mga nag-aangking bayan ng Diyos ang matitisod po sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Ayaw po kasi nilang ma-persecute. Ayaw po nilang mausig. Kaya ang gagawin na lang nila, ipagkakanulo ang kanilang kapwa at ganun din, magagalit pa sila sa isa't isa po. Yan ang nakakatakot din sa loob ng nag-aangking Kristiyano. Kasi po nasa loob din ang tinatawag nating espiritu na gaya ni Judas na nasa atin sa loob ng bayan ng Diyos. Sa panahon ng persecution, lilitaw po sila, ang mga magkakanulo sa atin sa panahon ng pag-uusig po. Kasi ayaw nilang mausig, ang gagawin nila, ipagkanulo na lang tayo sa mga nag-uusig. Kaya yan ang isa pa sa binanggit ni Kristo, mangyayari po sa bayan po ng Diyos. Meron pong... brother, kumbaga, ituturo yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Yes, Ituturo yung mga taong yun. At ang magtuturo ay doon lang din galing sa bayan. Sa bayan. Bayan ng Diyos sa loob ng iglesia. So, go ahead, brother. Continue po. Kaya may danger po sa hindi lahat na nagsasabing nasa bayan siya ng Diyos ay hindi yan ngayon. Kasi may panahon nga, sabi ni Jesus Christ, kapag dumarating yung persecution, diyan po lilitaw sila. Pero kung walang persecution, siyempre hindi kanya ni pagkakanulo. Kasi wala namang panahon na may nag-uusig. Pero pag dumating na nga po, lalo na sa panahon ng crisis po ng no buying and selling at Sunday law, sigurado po, lilitaw po ang lahat po ng yan sa mga kakanulo po. Halimbawa, kung nasaan tayo nagka-country living, meron at merong magtuturo sa panahon po na uusigin po sila. Kaya nandyan po ang danger na winarning din ni Jesus Christ na meron at merong magkakanulo po na sa bayan po ng Diyos. Na dahil po sa kakulangan ng pananampalataya po nila. Kaya po, yun ang ginawa po nila. Pero mapalad yung mga nanindigan. Bagaman nausig, nanindigan po sila sa katotohanan po sa panahon po na binabanggit na yan ni Jesus Christ. Ituloy po natin sa verse 11 po. Bukod sa binabanggit ni Jesus Christ na mga mangyayari po sa bayan po ng Diyos. Okay po, ganito po ang ating mabasa. Verse 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yan na po. Inulit ni Jesus Christ dito na magsisibangon po, marami po talaga na mga bulaang propeta at mga bulaan din na mga manliligaw o mga teachers, preacher, at ililigaw po nila ang marami. Ayon po sa verse 11 po ng Mateo 24 po. At nangyayari naman po talaga yan sa kasalukuyan. At dadami pa yan hanggang hindi pa dumarating si Kristo. Padami po sila ng padami. Ang mga mandaraya at mga bulaang propeta po sa mga huling araw po na ito na sabi nga ni Pablo, mapanganib. Kaya mangyayari po ang binanggit ni Jesus Christ na sign sa verse 10 hanggang 11 po. Ituloy po natin hanggang sa verse 12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 13. Datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas
ay siyang maliligtas. Ayan po. Malinaw po sa verse 12. Sasagana po ang tinatawag na katampalasan or wickedness, at sa original po na Griego, ang ibig sabihin po niya sa Griego po ay antinomians. Pag sinabi pong antinomians, itong mga taong antinomians, sila po yung against sa tinatawag na nomos or kautusan. Kaya ang ibig sabihin po ng paglamig, ng pag-ibig po ng marami, ibig sabihin po, lalabagin po nila ang kautusan pong moral po ng Diyos. Magiging po silang mga antinomians or lalago po ang katampalasan. Ibig sabihin po, patindi po ang kasamaan dahil po sa pagwasak po nila sa moralidad or sa batas po ng moral po ng Diyos. Kaya ang pag-ibig po ng marami ay lalamig. Pero mapala daw po yung nanatili sa pag-ibig at sila po yung hanggang sa wakas, sila po yung nagtitiis po. Mapalad po sila kasi nga po ang sabi, mapalad po ang mga nagtitiis hanggang sa wakas sapagkat sila po ay maliligtas. Sabi po ni Jesus Christ. Si Kristo mismo ang nagsabi, sinecure po ni Jesus Christ na yung mga taong mananatili sa pag-ingat sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan po, at pinapanatili ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, sinisigurado po ni Kristo na sila po ay ligtas hanggang dumating po ang wakas. Pero yung mga lumamig ang pag-ibig, kabaligtaran po yun nung hindi ligtas ayon sa konteksto ng verse 12 to 13. Kaya dalawang klase ang tao. Mga lumalabag sa kautusan at hindi lumalabag sa kautusan. Lumalamig ang pag-ibig at iniingatan ang pag-ibig. Dalawang klase po ng tao. Maliligtas at hindi maliligtas. Kaya yung sabi na, sabi ng ibang mga nagtuturo, wag na daw nating sundin ang kautusan, manampalataya na lang kay Kristo para maligtas. Wrong. Kailangan pa rin ng pagsunod sa kautusan. Si Kristo ang nagsasabi dito. Kasi kung hindi ka susunod, hindi ka maliligtas. Pananampalataya nagligtas, pero yung pagsunod natin sa kautusan ay expression yun ng pag-ibig natin sa Diyos. Pinapakita natin yung pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya mahalaga po na ingatan natin ang Kanyang kautusan, lalo na yung Sabat na sinisira talaga ng tao hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya lumalabig talaga ang pag-ibig ng karamihan po. Dahil sa paglamig po ng pag-ibig ng karamihan, sa huling araw, ang lipunan po natin, ang makikita po natin sa paligid po natin, magiging po yan gaya ng kasalanan ng Sodoma at Gomora at wawasakin po yan ng Panginoon balang araw po. Kaya sana wag tayong mapasama doon sa lumalamig ang pag-ibig po na tinatawag din ni Kristo. Kaya sana doon tayo sa patuloy na umiibig po sa Diyos at umiibig sa kapwa. Ibig sabihin, sinusunod ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan, at sinisiguradong ligtas, sabi ni Jesus Christ po. At sa next slide, tingnan natin, pasukin natin yung first stage dito po sa part 1. Ano yung unang stage na masasaksihan po natin sa Mateo 24? Kasi binanggit na natin yung mga sign. Ano yung sasapitin ng kanyang bayan in general po? At ano yung mga dalawang klase ng tao? Ngayon, tingnan na natin yung pagkakasunod-sunod ng propesiya kung paano matutupad hanggang umabot sa pagdating ni Kristo para po malaman natin kung nasaan na tayong panahon. Ang unang stage po, ang first stage o ang unang yugto ay ang panahon na ipoproklama po ang ebanghelyo na inutos po ni Kristo diyan po sa verse 14 sa next slide. Tingnan po natin sa verse 40 ng Mateo 24 po. Yan po ang unang stage o unang yugto na mangyayari po sa winika ni Kristo. Ang sabi, at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Yan po ang unang yugto ng katuparan dyan sa Matthew 24 na susundan po natin, chronological po yan. Yan ang unang yugto. Ang unang yugto, magmula sa panahon ng kanyang mga alagad or sa panahon ng unang siglo ng apostolic era hanggang umabot po sa huling araw, ipoproklama po ang mabuting balita o yung ebanghelyo o yung gospel po, yung tungkol kay Kristo, yung tungkol sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. At yun po ang ipoproklama sa buong sanlibutan. Ang sabi, whole world, buong sanlibutan.
Ibig sabihin, kapag nakita na po natin na ang ebanghelyo po ay inabot na po ang lahat ng kontinente ng sanlibutan, isa lang po ang ibig sabihin, malapit na po ang wakas at patapos na po ang gawain ng ebanghelyo. Ang gawain ng mga manggagawa sa ubasan ay meron pong takdang panahon na hihinto po sila. Kasi baka isipin natin, dire-diretso, walang katapusan yung pangangaral. Hindi po. May panahon po na magsasara ang pintuan ng awa, ang close of provision ng kaligtasan po. Darating po ang panahon po na yan. At kapag dumating na po ang panahon ng close of provision, wala na pong mangangaral, wala na pong magtuturo, at wala na po silang maririnig na salita po ng Diyos. Matutupad yung sabi sa aklat ng Amos na magkakaroon po ng tagutom sa salita ng Diyos at tag-uhaw po. Yun po yung sinasabi. Kaya may panahon na hihinto po ang pangangaral sa salita po ng Diyos. Yung sinasabi diyan ni Jesus Christ sa Mateo 24:14 na ipapangaral po ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ngayon, ang tanong, nalibot na ba ng gospel ang sanlibutan po natin? Yan po yung nasa Amos. Basahin nga po natin sa Amos 4. Nakamute pala ako. Ang sabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhaw man dahil sa tubig, kundi dahil sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. 12. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Ayan po. Napakalinaw po ng mangyayari po sa panahon ng hinaharap po natin na may panahon po na hihinto po ang mangangaral po sa salita po ng Diyos. Kasi nga kung wala nang mangangaral, kasi nga kung nag-country living na sila sa panahon ng crisis na binabanggit ni Jesus Christ. Kaya may panahon po na hihinto ang maririnig nilang nagtuturo. At ang maririnig na nila hindi na po totoong gospel. Ang maririnig na nila espiritu na po ng kaaway kasi tapos na po ang provision o nagsara na po ang pintuan ng awa po. Kaya may panahon na hahanapin po nila ang salita po ng Diyos pero hindi na po talaga nila matatagpuan kasi wala nang magtuturo. Wala nang nagtuturo ng salita po ng Diyos. Kung meron man nagtuturo, hindi na po salita ng Diyos. Dahil nga, tapos na po ang pangangaral o ang ebanghelyo, darating na po ang wakas. Yun yung unang stage po. Sa kasalukuyan po, nandyan po tayo sa unang yugto. Bukas pa po ang provision, kaya may pag-asa po tayo sa kaligtasan habang may oras po. Kumbaga, doon sa parabola ni Kristo sa mga manggagawa sa ubasan, tayo po ay ang ika-11th hour worker na po tayo. Hindi na po tayo yung pang-siyam, pang ika-11th hour na po. Isang oras na lang, 12:00 na sa orasan po ng halakik hour sa Israel. Sa Roman calendar, ang equivalent po ng 11 o'clock ay 5:00 po ng hapon. Ibig sabihin, isang oras na lang po, 6:00 na po, lubog na po ang araw. Ibig sabihin, tapos na po. Kaya kapag lumubog na po ang araw ng 6:00 or 12 ng o'clock sa halakik hour ng Hebrew, ibig sabihin po, tapos na po ang provision po. Tapos na rin po ang mga manggagawa at bibigyan na po sila ng reward na dinaryo po, na pantay-pantay ang ibibigay sa kanilang reward. Nandiyan po yan sa Mateo 20. Nasa Mateo din po yan, sa Mateo 20, yung parable of na mga manggagawa po sa vineyard or sa ubasan po. Tayo po ang mga manggagawa sa ubasan po. At yung Panginoon po ay si Jesus Christ. Kaya may oras po na binigay sa mga manggagawa. Tayo ngayon sa huling araw, nasa ika-11th hour workers po tayo. 11th hour na tayo. Kaya isang oras na lang po. Hindi natin alam kung gaano, ilang minutes na lang ang natitira dito sa 11 o'clock po na ito. Magte-12 o'clock or mag-6 na po sa Roman clock. Kaya yan po ang panahon. Magtatapos din po ang pangangaral o ang mga manggagawa po sa vineyard or sa ubasan po ayon po sa sinabi po ni Jesus Christ. At tingnan, yun po yung unang yugto. Ano naman ang sunod po na yugto sa binabanggit po ni Jesus Christ?
ikalawang yugto sa Matthew 24, sunod-sunod po yan. Ibig sabihin po, kapag malapit na pong mag-close ang provision, ito na po ang magaganap, ang ikalawang yugto. Ano po yung magaganap? Yan po yung panahon, nalilitaw po ang tanda ng abomination of desolation o ang kasuklam-suklam na maghahatid po ng pagkawasak. Ibig sabihin po, yan po yung binanggit ni Jesus Christ sa Mateo 24 verse 15. Yan na po yung ikalawang stage. Sunod-sunod po yan. Ang unang stage, preaching ng gospel. Ang sunod na stage, Mateo 24 verse 15. Basahin po natin ano ang mangyayari sa sunod na yugto po. Ganito po ang ating mabasa. Mateo 24:15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Yan na po. Yan na po yung sign na dapat po nating makita sa huling araw na nakita na din ng mga Hudyo doon sa unang katuparan bago mawasak po ang templo ng Jerusalem. Mauulit po yan ngayon in symbolic term na po kasi sa huling araw kung ano po yung nangyari. Sa part 2, pag-aaralan po natin ng mas malalim pa po yan. Pero dito sa part 1, titingnan lang natin yung mga stage kung paano po yung kasunod after ng proclamation ng gospel o pag malapit na pong magtapos ang proclamation ng gospel. Mangyayari daw po ang tinatawag na abomination of desolation na binanggit din ni Daniel sa chapter 9 ng Daniel na kung paano babagsak ang Jerusalem at kung paano rin mawawasak ang salibutan sa huling araw po. At yan po yung dapat nating makita. Ang sabi, let the reader understand. Anong sabi po? Kailangan po nating unawain ang tungkol sa darating na abomination at desolation po. Ibig sabihin, magkakaroon ng abominasyon na magre-resulta sa desolation or pagkawasak po na tinatawag. At yan po ang ating titingnan. Sa huling araw po, sa panahon natin ngayon, yan po yung magaganap na tinatawag po nating batas ng Sunday Law or Sunday Law Crisis, yung tinatawag na Mark of the Beast, yung no buying and selling, at yung tinatawag na sa Revelation 13 na resurrect yung nasugatang halimaw po na naibalik ang kanyang image o yung image of the beast. Yan po yung second stage. Kaya yung binabanggit dyan sa Matthew 24, yan po yung magaganap sa nalalapit na hinaharap na magkakaroon ng batas sa bansang Amerika na tinatawag na National Sunday Law na magiging Universal Sunday Law po. Yan po yung abomination at desolation na gagawin ng Kristyanismo na magre-resulta po sa pagkawasak po. So tingnan natin sa next slide po kung paano ang nangyaring abomination sa bansang Israel. Kasi kung ano yung nangyari sa Israel, yun din po ang mangyayari po sa nag-apostasy na mga Kristiyano, gaya ng ginawa ng mga nag-apostasy po na mga Christian, ay mga Hudyo rather, nung panahon po na nung panahon ng nung panahon ni na Ezekiel, panahon ng exilic, panahon ng mga Hudyo po. Basahin natin ang Ezekiel chapter 1 hanggang 2. Muling ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ipakilala mo sa Jerusalem ang kanyang mga kasuklam-suklam. Ayan po. Makikita po natin diyan yung tinatawag na abomination or kasuklam-suklam. Malinaw po. Ang buong konteksto ng Ezekiel, kung babasahin niyo man ang aklat ni Ezekiel at yung lalo na sa konteksto ng ginawa na pag-apostasy ng mga Hudyo po nung panahon po na yan. Dahil po sa kanilang kasuklam-suklam ng mga gawa po ng ginawa ng Jerusalem, dumating po kay Prophet Ezekiel ang Word of God. Tandaan po natin itong salita po ng Diyos dito ay ang sabi, Son of Man. Sino kaya itong Son of Man na tinutukoy dito? Ang Son of Man po na nandito na dumalaw po kay Ezekiel at sa Jerusalem para po ipakita ang kasuklam-suklam. Ito po ang tinatawag na ang salita ng Diyos. Ito po ay si Jesus Christ sa Old Testament na pinifigured bilang Son of Man po. Na sinasabi na ipinapakita po ang kasuklam-suklam na ginawa po ng mga Hudyo na magre-resulta po sa kanilang pagkawasak po ayon po sa nangyari sa panahon ni na Ezekiel. At dahil po sa kasuklam-suklam
ano po ang nangyari sa bayan ng Israel sa unang panahon po na itinayo ang unang templo ng bansang Israel po, unang mga Hudyo. Basahin natin ang Ezekiel chapter 10 verse 18 to 19 sa next slide po. Ganito po ang ating mabasa. Ezekiel 10:18 to 19. At sila'y magsisiparoon at kanilang aalisin ang lahat na karumaldumal na bagay niyaon. Po? Sa chapter 10. Sorry. Okay. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pintuan ng bahay at lumagay sa ibabaw ng mga kirubin. 19. At itinaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak at nangapaitaas mula sa lupa sa aking paningin nang sila'y magsilabas, at ang mga gulong ay sa siping nila, at sila'y nagsitayo sa pintuan ng pintuang daang silanganan ng bahay ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Go ahead po, brother. Go ahead po, brother. Doon sa Ezekiel 10 verse 18 to 19, nakita po natin dahil po sa kasalanan ng bansang Israel, ano po ang ginawa ng Panginoon? Tandaan po natin, sa sanctuaryo po ng Diyos dyan sa unang templo ni Solomon na itinayo, na tinatawag na first temple, sa kabanal-banalang dako po, nandun po yung tinatawag na kaluwalhatian po ng Diyos na liwanag po na nasa ibabaw ng mercy seat or nasa ibabaw ng kabanang tipan. At doon po sa ibabaw, yung liwanag po na yan, ano po ang nangyari dyan? Umalis po. Ang sabi, departed from the threshold of the temple. Ibig sabihin po, iniwan po ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo po ng Jerusalem. Na yun po ang sign, at saan po dumiretso? Yung liwanag po, umalis po at lumabas po sa eastern gate ng sanctuary. Ibig sabihin po, sa templo ng Jerusalem, lumabas po yung liwanag. Paglabas nung liwanag na nandun sa kabanal-banalang dako, lumabas po siya pasilangan. At ang silangan po ng templo ng Jerusalem ay ang tinatawag na bundok po ng Olibo. Nandun po ang Mount of Olive. Ibig sabihin yan po ang nangyari sa Israel dahil po sa kanilang kasalanan or kasuklam-suklam na ginawa po. Iniwan po sila ng presensya ng Panginoon. At ito pong presensya ng Panginoon, tinatawag po ito sa Hebrew na Shakan. Pag sinabing Shakan, kalaunan tinawag po nila itong Shekena. Ito po yung liwanag o presensya ng Panginoon or tinatawag nila itong ang hinihintay po nilang darating na Emmanuel. Ibig sabihin noon sa Old Testament, si Jesus Christ po yung liwanag po na nandyan sa ibabaw ng Ark of, sa ibabaw ng mercy seat sa kabanal-banalang dako na nakikita nilang hindi pwedeng makitang liwanag na hindi pwedeng malapitan. At lumabas po ito sa templo po ng Jerusalem na hudyat po na ang Jerusalem po ay huhukuman at sila po ay hahatulan po ng Panginoon. At yan po ang nangyari sa Jerusalem. Tingnan po natin sa next slide. Saan po tumungo yung Shekena o yung liwanag po paglabas sa templo? Saan siya dumiretso? Sa Ezekiel 11 sa verse 23 po. Okay, ganito po ang ating mabasa. 11:23 sa Ezekiel. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napailang lang mula sa pinakaloob ng bayan. Lumagay sa ibabaw ng bundok na nasa dakong silanganan ng bayan. Ayan po, malinaw po. Iniwan po ng kaluwalhatian ng Panginoon, which is si Jesus Christ sa Old Testament. Iniwan po ni Kristo ang Israel po, ang bayan ng mga Hudyo. Iniwan po ni Jesus Christ. Saan po siya tumungo? Lumabas po siya ng templo, umalis po yung liwanag at dumiretso po sa bundok, sa ibabaw ng bundok
na nandun daw po sa silangan ng bayan or bayan ng Jerusalem. At walang ibang bundok po na nasa harapan ng silangan ng Jerusalem po ay ito po yung tinatawag na Mount of Olive o bundok po ng Olibo. At yan po ang nangyari sa mga Hudyo. Ano po ang nangyari after po na iwan ni Jesus Christ ang bayan po ng mga Hudyo dahil sa kanilang kasuklam-suklam na ginawa pong pag-apostasy. Kaya mawawasak po ang unang templo po. Basahin natin sa next slide sa Jeremiah 4 verse 13. Sasalakayin po sila. Ganito po ang ating mabasa, Jeremiah 4:13. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Saaba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Yan, malinaw po. Yan po ang nangyari po sa mga Hudyo nung panahon po dahil sa kanilang ginawang kasuklam-suklam. At yung kanilang kasuklam-suklam na ginawa, mababasa nyo po yan sa buong chapter 8 at chapter 9 ng Ezekiel, yung sinamban nila si Tammuz sa panahon po na yan. Kaya kasuklam-suklam po yung ginawa ng bansang Israel. Kaya iniwan po sila ni Kristo nung liwanag po na Shekinah doon sa templo po at umalis po, tumungo doon sa bundok ng Olibo. At ang resulta po, balang araw, darating po, nakakatulan po ang mga Hudyo, mawawasak po ang unang templo po ng Jerusalem. At yan po yung nangyari na winika ni Jeremiah na sasalakayin po ang mga Hudyo. Bibihagin po sila nito pong eagle, which is yung imperyo po ng Babylonia nung panahon po ng mga Hudyo. At nangyari po yan sa panahon ng mga Hudyo, sinalakay po ni Haring Nebukadnezar ang tribes ng Judah po sa Southern Kingdom po ng Israel na nahati po. Kaya ang nangyari po, nabihag po ang mga Hudyo sa imperyo po or sa bayan po ng Babylonia dahil po sa kanilang ginawang kasuklam-suklam. Sila po ay napunta sa pagkawasak po. Nawasak po ang unang templo ng Jerusalem nung panahon po na yan. At after noon, after ng Babylonia, 70 years, nakabalik uli sila sa Jerusalem. Pagbalik po nila sa Jerusalem ng mga Hudyo, anong ginawa po nila? Itinayo po nila uli ang templo ng Jerusalem. At sa panahon po ni Herodes, itinayo po ang ikalawang templo ni Solomon na tinawag na Herod Temple o yung templo ni Herodes po na siyang sanctuary po. Pero po, nung panahon po ng ikalawang templo na itayo po sa panahon ng Israel, ang tanong, nakinig ba uli ang Diyos nung panahon na ang liwanag po ay bumalik po sa kanila? Kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Binigyan pa ng pagkakataon po ang mga Hudyo na sila po ay bumalik po sa kanilang Diyos, sa kanilang sinasamba pong Diyos at manampalataya po sa kanila, sila sa kanilang hinihintay na Misaya po na darating. Pero ang nangyari po, dumating po si Kristo, yung Shekinah po, bumalik po. Pagbalik dito sa lupa, nagkatawang tao na po, yung hinihintay nilang Emmanuel, na tinatawag po nilang ipapanganak na bata, natatawagin pong Emmanuel, lang ibig sabihin po ay sumasa atin ang Diyos. At si Jesus Christ na po yun yung po yung liwanag o kaluwalhatian ng Diyos na magkakatawang tao po na ipinaliwanag ni Juan na si Jesus Christ ang kaluwalhatian ng Diyos na nagpakilala po sa Diyos Ama. At si Kristo po ang nagkatawang tao, siya po yung Shekinah, bumalik po siya sa mga Hudyo, nagkatawang tao na po siya, nagtabernakulo po siya sa mga Hudyo, pero namuhay po si Kristo dito sa lupa bilang nakikita nilang Shekinah na may persona pong tao, nagkatawang tao, pero ni-reject pa rin po uli ng mga Hudyo si Kristo, ang bumalik na Shekinah sa bansang mga Hudyo. Tingnan natin sa next slide. Ano po ang nangyari sa bansang Hudyo or Israel sa panahon ni Kristo? Basahin natin ang Mateo 21:19. Kung nagbunga ba ang bansang Israel? Ganito po ang ating mabasa. 21:19 sa Mateo. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan.
at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayoy huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. Yan po, malinaw po. Na si Jesus Christ po, ano nangyari po diyan? Ipinakita po ni Kristo gamit ang pangyayari doon sa literal na puno ng igos na nakita po na nawala po lahat ng dahon doon po sa puno ng igos po na yun. Ang sabi, natuyo po ang puno ng igos. At balang araw, ibig sabihin, hindi po nagbunga ang mga Hudyo po. Nireject po nila ang Bisaya. Kumbaga, pinauna na ni Kristo na ire-reject po siya ng karamihan ng mga Hudyo. At yan po ang nangyari, sabi dyan sa Mateo 21:19. Nakagaya rin ang ginawa ng mga Hudyo nung una. Kumbaga, ikalawang pagkakataon na po nila ito, na si Kristo na mismo yung liwanag ng Shekinah na nagkatawang tao po. Pero nireject po nila ang Messiah, kaya ang sabi ni Kristo, hindi po nagbunga ang puno ng igos. Natuyo po ang puno po ng igos. At ano po ang ginawa ni Kristo? Sa verse 24 verse 1. Babalik tayo sa chapter 24 verse 1. Ito na po yung pangyayari po. Kung paano nangyari po yung sinabi ni Kristo. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad, at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Ayan na po. Ang ginawa po ni Kristo, galing po, nasa loob po siya ng templo ng Jerusalem. Pasaan po siya ng direksyon? Siya po ay palabas na po ng templo, patungo po ng bundok ng Olibo para po ituro ang Mateo 24, yung sinulat ni Mateo, yung nasa Mateo 24. Ibig sabihin, si Kristo yung Shekinah, siya po yung kaluwalhatian ng Diyos, at nireject siya ng mga Hudyo, kaya darating po si Kristo, lalabas uli po siya sa templo ng Jerusalem o sa sanctuaryo po ng Israel sa ikalawang templo nila. Kaya lumabas po si Kristo, saan po siya direksyong lalabas? Pasilangan din po, sa silangang pintuan ng templo. At didiretso po siya sa bundok po ng Olibo. Naulit po yung nangyari dun sa panahon ni na sinabi ni Ezekiel, na yung Shekinah po ay lumabas sa templo ng Jerusalem, tumungo po dun sa bundok ng Olibo, at naulit po, ginawa ulit ni Kristo sa ikalawang pagkakataon, lumabas po siya uli sa templo at tumungo uli sa bundok ng Olibo, na literal na po si Jesus Christ na nagtatawang tao. So, wala uling, nireject uli siya ng mga Hudyo sa ikalawang pagkakataon. Resulta po, bansang Israel po ay mawawasak. Kaya yun yung sagot ni Kristo doon sa tanong na kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Yan po yung sagot ni Kristo. Ang Mateo 24 ang sagot na kung paano po mawawasak ang templo ng Jerusalem sa ikalawang pagkakataon po. At tingnan natin sa next slide, yung huling slide po. Kung paano natupad yung Ezekiel at saka yung sa panahon ni Kristo. 2 beses po. Yung una, sa first temple. Doon sa first temple, si Jesus Christ, yung Shekinah doon, hindi nila nakikita. Kasi hindi pa naman nagkakatawang tao si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung liwanag na nandun na bumababa sa loob, na nandun sa loob ng sanctuaryo. At si Jesus Christ, lumabas po doon sa sanctuaryo sa panahon, sabi ni Ezekiel, at tumungo po siya doon sa bundok ng Olibo. At ang resulta po noon, dahil po sa kasuklam-suklam na ginawa ng bansang Israel, sila po ay nabihag sa Babylonia noong taong 586 BC. Sinakop po ni Haring Nebuchadnezzar ang mga Hudyo po at binihag po sila ng 70 years. At after po noon, sa ikalawang pagkakataon, bumalik si Kristo. Nagkatawang tao siya sa lupa. Nung magkatawang tao siya sa lupa, siya na po yung Shekinah o yung nagtabernakulo na anak po ng Diyos. Sa ikalawang pagkakataon, ang ikalawang templo po ng Jerusalem, makikita natin sa Mateo 24, ay nilisan po uli ni Kristo. Lumabas po uli siya sa templo, tumungo uli siya dun sa bundok ng Olibo. Ang resulta po, mawawasak ang templo ng Jerusalem. At kailan po naganap yan, yung pagkawasak ng templo? Naganap po yan noong taong 70 AD, nung salakayin sila ng imperyo ng Roman Empire po. Inusig lahat ng mga Hudyo po na nandun sa templo, maliban dun sa mga mananampalataya ni Kristo na nakataka sa bundok ng Judea at sa Galilea po, na mga nalabi na mga totoong remnant po. Kaya 2 beses po iniwan ni Kristo ang templo
ng Jerusalem. Ang first temple at saka ang second temple, parehas pong nawasak. Kaya nasaan na po ang sanctuary sa New Testament? Wala na po sa lupa. Nasa langit po ang original na heavenly sanctuary. At ang mawawasak po ay ang daigdig sa lupa po, ang courtyard na lupa po na ito sa pagbabalik po ni Jesus Christ. Sa huling araw, matutupad din po uli yan. Kung patuloy po na ire-reject ng mga Kristiyano si Jesus Christ, muli po, magko-close of provision po sa sanlibutan at iiwan po ng Espiritu ng Diyos ang lupa at sasapitin po ng lupa ang 7 salot na ibubuhos po ang kagalitan ng Diyos at magriresulta po sa pagkawasak po sa ikatlong pagkakataon, pero mas malawakan na po, buong daigdig po ang mawawasak. Hindi na po templo ng Jerusalem ang mawawasak, kundi buong daigdig na po ang masisira po dahil sa ginawa pong kasuklam-suklam na gagawin po ng sanlibutan. Mauulit po yan, at ang kasuklam-suklam ay yung panahon na ide-declare ang National Sunday Law po, na mas lalong ikagagalit po ng Diyos dahil sisirain po nila ang sabat ng mga tao po. Kaya magre-resulta po sa kanilang destruction or tinatawag na pagkawasak po. Ayon doon sa Mateo 24 na binasa po natin. Kaya yun po ang ikalawang yugto na about sa abomination. Ibig sabihin yung ginagawang kasuklam-suklam ng iglesia, ng mga nag-aangking Kristiyano, yun din po ang magiging resulta ng kanilang pagkawasak po. Kaya kung titingnan po natin dito sa huling slide po na ito, ay ang mensahe po ni Jesus Christ dito, kung titingnan natin, sa mga Hudyo pa lang, 2 beses si Jesus Christ nasa kanila. Pero 2 beses din nireject ng mga Hudyo ang kaluwalhatian po ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos na sabi ni Ezekiel na dumalaw sa kanya. Yun po ang resulta. Kaya kung ganun din sa huling araw, i-reject po natin ang salita ng Diyos, si Jesus Christ, at ito pong si Kristo, ang Shekena, ang liwanag, ang kaluwalhatian ng Diyos, sigurado po, patungo rin tayo sa pagkawasak kung i-reject natin siya. Pero yung mga nanampalataya sa Kanya, sila lang po ang hindi mapapasama sa destruction na magaganap. Gaya ng mga nalabing Kristiyano na nakataka sa pagkawasak ng templo ng Jerusalem po. Yun lang po at marami pong salamat. Part 1 pa lang po ito. May 2 pang stage tayong tutundan kung ano yung mangyayari hanggang umabot sa second coming. Kaya papunta pa lang po tayo sa tinatawag na abomination of desolation. At pag nakita na natin yan, panahon na po para po ang sabi diyan sa Mateo 24, ituloy po natin yung verse nandun sa verse 16 hanggang sa 19 to 20. Yun na po yung last verse. Nababasahin natin. Basahin po natin. Kapatid. Okay. 24 verse 16 to 20 na po. Okay, ganito po ang ating mabasa. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang mga nangasa Hudiya. At ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. 19. Datapuat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At 20 pa po. Verse 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabbath man. Ayan po. Malinaw po. Ang pinakasentro ng Mateo 24 ay ito pong verse 20 po. Na ang sentro po ng Mateo 24 ay patungkol sa Sabbath. Kaya ito ang huling wawasaki nila sa abomination of desolation. Yung verse 20 po na yan, panahon po yan na merong lalaban sa batas ng Sabbath. Yan po yung National Sunday. Kaya
ang bili ni Kristo huwag pong tatakas sa panahon ng taginaw o sa Sabat man. Ibig sabihin, may Sabat pa rin po hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi nga, yung Matthew 24, hanggang sa ngayon po natutupad po ang ikalawang katuparan po niya. Kaya may Sabat pa rin po hanggang sa ngayon. Yan yung sign na hindi natin pwedeng bitawan, na yan po yung silyo na ilalagay sa ating mga noo po, ang seal of the living God, ang Sabat. Gaya ng ginawa ng mga Hudyo na mga Sabbath keeper na nakatakas sa panahon po nang nakita nila yung abomination of desolation po. Ang sabi, tumakas sila doon sa kabundukan ng Judea, at ang sabi, wag na nga daw pong bumalik yung mga, wag na silang mag-alinlangan. Kung kailangan na nilang umalis na po. Kasi nga, dumating na po yung panahon ng tinatawag na abomination of desolation. Ganon din sa panahon, kapag nakita na natin ang National Sunday Law, siyempre hindi natin bibitawan ng Sabat. At panahon na rin yun para po, ang sabi, magsitakas kayo sa mga kabundukan po. Yun na po yung panahon ng tinatawag na country living. Pag nakita na natin yung sign ng abomination of desolation po. Yun lang po sa part 1. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag about sa ating pong topic sa gabing ito. Ating pong tinalakay ang napakahalagang bagay tungkol po sa mga palatandaan sa nalalapit na pagparito ng ating pong dakilang Diyos. Part 1 pa lang po yan mga kaibigan at mga kapatid sa ating pong pag-aaralan. So mayroon pa pong part 2 sa susunod na gabi o bukas ng gabi. So marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa sa Huling Trumpeta at sa Alamin Natin. So follow na lang po at pa-share na lang po sa ating pong live upang maipaabot din po natin sa ating pong mga kaibigan ang mga salita ng Diyos. Ito po ang mahalaga na maibahagi po natin sapagkat sharing is caring. So dapat po nating maibahagi po ang mga salita ng ating pong Panginoon. So para po sa ating pong pagtatapos, wala naman pong nagtanong, Brother Bernard. So proceed na po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagtatapos. Sa inyo po, kapatid na Bernard, ang panalangin. Go ahead po, brother. Sa inyo po ang panalangin. Para po sa pagtatapos po ng ating pinalakay na programa, tayo po ay manalangin po para po sa pagtatapos. Amang Banal, maraming salamat po sa gabi pong ito na amin pong binigyan ng pagtatalakay ang patungkol sa Mateo 24 na magbibigay po ng kahandaan at pag-iwas sa mga deception sa huling araw po na ito. At ganoon din, nawa po ay patuloy po na pagpalain ng bawat isa sa nakinig at nanood po sa programa pong ito at manonood pa at makikinig po sa mga darating pa mga araw po. Ang inyo pong presensya, ang inyo pong banal na espiritu ang manguna po sa bawat isa po sa amin. Ganon din po, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin po sa pangalan po ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Thank you so much, Brother Bernard. At huling mensahe sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating pong lahat at patuloy po tayo sa programa po dito po sa ating ginagawa. Okay, salamat Brother Bernard at ingat po tayong lahat mga kaibigan at mga kapatid, lalo tigit sa ating pong mga kaibigan dyan sa parting Mindanao sapagkat marami po ang nagaganap na mga pangyayari diyan. Lalo tigit diyan sa may parting nakikita po natin sa social media nangyari sa
Mindanao State University. Talagang napakakilakilabot na pangyayari, ano? So ingat po tayong lahat sa mga kapatid at mga kaibigan po natin diyan sa may parting Surigao del Sur, sa Agusan del Sur, sa parting Mindanao po, at tayo po ay patuloy lang na magdalanginan na ang biyaya at proteksyon ng ating pong Panginoon ay patuloy po nating matanggap. So, sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong pwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner sa Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabar Zone Area, Pastor Ruel Batuto, Norte Area, Pastor Dante Banda, Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.